Feeling ni Marco dahil maaga siyang sumali sa team fight. So, it just depends if Obsidian's gonna be able to do the same thing. And I think it's a way then to maybe punish some of the potential errors or mga maling pasok na pwede gawin ng Omega kasi basta makapitan ka niyan, you have no way out. Hunt of Bone can be a threat para dito sa Smart Omega. But now it's time we head into game number 2, San Juan Arena! I'm loving how we still have this energy. Let's keep it going as we throw it through the casters. Nakabukas na ang pakpak ng Falcons matapos makuha ang game number 1. Pero naririnig pa rin natin ang dagungtong ng puso ng barangay as we enter the Land of Dawn. Nakakita tayo ngayon ng isang makabagong XP lane na matchup na ito na yung inaabangan na bago. Yung Bene versus Pakito na nakita din natin kanina. Yura versus SB, itatabi ka muna namin. Alice versus Yura, tatabi ka muna namin. Ito na tayo ngayon. It's the Pakito versus Benedetta na di hamak naman na mas exciting. Mas maganda rin naman talaga panoorin yung mga ganitong klase ng labanan, no? Kung dati kasi patagalan sa XP lane. Ngayon naman, sino mauuna na bumawas talaga ng tuluyan. Pero may mga bagong picks din tayo na makikita on this game. Yung Atlas, also the Obsidia from Super Marco, and ayan, no? Duel kagad. Oh, yun naman talaga may expect natin sa ganitong klaseng matchup. And to be fair, ito na nga, Persiva going in. Nahanap nila! Napakaganda first blood na magmumula sa Smart Omega. Early ikot na magmumula doon kay Ryzen to secure that first blood. Ang laking factor nito kasi sa kanya pa napunta yung kill. Pansinin nyo in back-to-back games na nananalo sa laning stage yung mid-duo ng Omega. And big props naman dun sa combination dito ni Mingwin as well as ni Perks. Nagsimula na malamig ang season ng Omega pero the longer the series went up until now na nasa playoffs na tayo, nakita na natin nag-shine na si Perks and lalong-lalo na si Cap Mingwin. Tsaka parang yun yung hinihintay natin talaga, no? Itong roam mid tandem ng Omega na para bang late bloomer ng regular season pero saktong-sakto din lang natin nakita ang kanilang paggaling patungo dito sa playoffs. And for Omega now ahead by 1 kill. Perksiva nagbibigay lamang ng vision around this XP lane dahil paparating na rin po ang pinakaunang pagong ng ating game number 2 kung saan mauuna ata sa pwesto ang side ng Omega. Okay, hindi naman na tutuloy. Nakabang lang si Kyle doon in case na makipagsabayan itong si James. Pero turtle pa rin naman talaga ang kanilang magiging target. This is surprising kasi nga ang first kill nakuha ng Smart Omega. Pero sisimulan pa to ng Team Falcons. And as of now, Perksiva, wala pa naman yung Fatal Link. So may ipagsabayan na sila. Real World Manipulation gagamitin ni Mingwin. Makakalabas dito sa basket itong si Haji. Pero napakaganda na pagkakahabol dito ni James. Si Owen naman ang magiging next target. Perksiva makakatakas din. And dalawa ang tutumba mula sa side ng Team Falcons. Make that a 2-for-2 trade. Masasabi natin na halos pantay lang. Pero because Kyle is alive, a chance for Team Falcons to take this turtle. Oh, bibigyan pa nila si Mingwin dito sa mid lane. Wala pa naman atang retribution si Kyle kaya kakalmahan muna ito ng Team Falcons. Meanwhile, for the side of Omega, alam ata nila na wala pang retry si Kyle kaya sinisimulan din nila ang pagong. So makikipagagawan talaga sila malala. Dahil wala nga yung retry, makukuha na to ng Smart Omega. Napakaganda Fatal Links. Flap dito, mabibigyan din. And a beautiful decision coming in from Smart Omega. And wow, Omega, napakaganda ng kanilang team fight at re-recta pa nga sila dito patungo sa orange ng Team Falcons. Pero nag-call na sila na mag-back. Mukhang ayaw na nilang patulan ang back shot na ito. At least aggression coming out from Omega in the span of a minute. Imagine napatay pa si Ryzen doon. That's gonna be flicker coming out from Mingwin forced by Falcons. Ang napansin natin dito sa Omega na kahit meron silang isang dance slot na inaasahan mong mag-late game pa at mag-farm muna, inuuna nila dito yung pagkuha ng kill. But Falcons, really good at forcing the spells. Even yung paggulo pa lang ni Kyle, enough na para mag-force ng flicker kay Mingwin in the middle. No, and nakita din natin, no, na kahit pa. Teka lang mukhang magkikita ang dalawang jungler natin. Ryzen with a retribution at makakatakas nga. Oh, hindi! Aabangan siya ni Flap. May Petri, kaso nga lang hindi naging enough para siya mabigyan ng tuluyan. Nakanakaw itong si Ryzen at nakatakas pa. Ooh. Napakagandang galawan mula dito kay Ryzen. At ang kanina pag ginagawa talaga ng MO ni Ryzen dito ay pigilan na makapag-diretso farm itong Falcons throughout Kyle. But Kylo will now go for the exchange. Oo, at mukhang makakapag-invade ng tuluyan dito ang Team Falcons. Diversion during this golem take. At habang nangyayari yung panggugulo ng mga tropa niya, ay nakakuha naman ng isa pang green crop dito si Kyle.
At least meron na hanap naman itong si Kyle. However, with the 2,000 gold din ng Omega, ang ganda ng pwesto nila sa second na turtle natin. 20 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang pagong na yon. And for the side of Team Falcons, ay kailangan pa nga ata nilang asikasuhin dahil kailan ba natin makikita ang isang power spike ng isang Obsidia? Parang nasa Windtalker pa lang kasi ata tayo eh. Tingin ko Trinity talaga. Unless makahanap ng magandang opening ni Super Mario. Kasi nung first turtle, tandaan natin, parang halos makakuha siya ng dire-diretsong kills. Ayun lang, si James ata maaaring maipit pero may flicker pa naman. Habulin siya dito ni Flap. Andyan naman yung pailaw pero mukhang enough yung distansyang magagawa niya upang siya'y makatakas. Pero that is possibly gonna be the trade. Torres sa may bandang itaas pero hindi nag-take ng turtle yung Smart Omega right after that. At mukhang gagalawan pa ni James ito si Flap. Pareha silang bawas ang buhay. So turtle fight talaga ang mangyayari. It's gonna be a 4v4 situation this time around. Oh, and this is the second turtle of the game at sisimulan na nga ito ng Omega. At papaliko na yun, papunta sa kanila. Medyo malayo, makaka-drive si Kyle. Mata-drive-by ba? Hindi. Turtle secured para dito sa Team Falcons. Huli kagad at si Ogwe naman ay makakakapit. Nasaan yung follow-up? Ano ba ang plano ng Team Falcons? Ang plan nila ay mag-back away na lang muna pero naiwan itong si Ogwen and ginamit kagad ng Smart Omega itong chance na to para bigyan muli ang roamer ng Team Falcons. And it's back-to-back. Turtles para dito sa Omega. At lumaki na nga kanilang gold lead to a 3,000 gold lead. Ano bang hinihintay ng Team Falcons dito? We'll be waiting for their Obsidian for sure. Tsaka yung siguro yung Petrify doon kay Flap na hindi pa available nung moment na yon. Ang kagandahan lang sa Omega, kinomit pa nila yung kanilang mga ultimates for just their roamer ng Falcons and this time doon kay Hajin sa may gitna. Si James na naman mapagdidiskitahan and this time magiging successful na ang Team Falcons. Kanina pa nila ina-attempt bigyan itong si James and ngayon pa lang talaga nakuha yung tamang timpla. Yung pack sa Benedetta, parang nakita din natin yan kanina sa Team Liquid, no? Yung bubungguin ng pack siya, yung uultihan ng Bene with the Electro final blow. Pero sa ngayon, Omega, hawak pa rin naman ang kalamangan kontra Team Falcons. And kahit pa napitas si James doon sa taas, nariyan naman ata si Ryzen para dumepensa. Uy, isilip sa purple buff. Mingguin nakatao naman and si Flap nandito na rin so it's gonna be a 4v4 situation. Real world manipulation agad na gagamitin at si Kyle nga ang mapagdidiskitahan. Napakagandang tulak para dito kay James at mapuforce si Kyle na makipagsabayan doon mismo sa gitna. At walang kapalit dahil nakalikod din itong si Ryzen. Will they even get the purple buff this time? I think nakuha doon ni Kyle. Yung kagandaan naman dito sa pressure na ine-exert ng Omega is napapareact yung Falcons in specific parts of the map. And dadating sa point na itong si Netsuke ay magiging online na rin. So I think sobrang ganda ng pwesto dito ng Omega for the third turtle. And Falcons baka hindi sulit na i-contest pa to. Oo, pwedeng-pwede naman silang mag-side lane with the Benedetta or even Super Marco kung iti-team lamang nila sa isang lane. At magsuspawn na nga ang panghuling pagong ng larong ito. Katulad na lamang ni Wolf, ng sinabi ni Wolf, lamang na lamang ang Omega in terms of positioning around this Lord Pit. At ito sa top lane talagang medyo nalulugi ata si Flap sa mga trade-up nila ni James. 2-level advantage para kay James. Napakalaking factor nito para doon sa matchup nila kasi nga pareha sila halos ng playstyle lilikot, da-damage, and talagang naiilang sila kay Perksiva dito sa kanyang mga pwestuhan sa may bandang harapan. Pero masyadong napaaga ang retry dito ni Kyle kaya makukuha muna ni Ryzen ang pagong. At si Ogwen ay masyado na nga malalim. Bibigyan naman ng real world manipulation. Paulit lang na ganon ang nagiging plano ng Smart Omega at nagiging successful ito. At dahil dyan, a perfect turtle take para dito kay Ryzen. Susubukan nila pitasin pero hindi ata sapat ang kanilang crowd control at damage. Lumobo na ang gold lead na hawak ng Smart Omega kontra Team Falcons to almost 5,000. Yung sinasabi ng aking idol na si Burrito na papiso-piso lang na technique mula dito sa Omega. Ibig sabihin, makukuha ka lang ng mga pick-off kahit yung roamer yon or kahit yung mid laner, kahit hindi siya core ng kalaban. Basta nakakuha kayo ng pag-isa-isa, magbi-build up na yung lead nyo eventually. Tapos yung pusit pa yung nakakuha ng Hunt of Bone. It was a good attempt however na patamain sa isang Claude na may obvious PMI na nag-aabang. Kaya naman for Team Falcons, pakiramdam ko, looking at the items, no, Berserker Fury ang inihintay para dito kay para dito sa Obsidia ni Super Marco. Hindi ata Trinity build ang tinitignan. Pang critical ang gusto niyang gawin. Bone Shards ang inaabangan. Pakalahati pa lang naman itong si Super Marco doon sa stacks na kanyang pinaplano. Pero parang matagal-tagal pa Parang kailangan talaga nilang indahin muna yung gantong kalamangan. And si Perksiva kanina pa tipi-tipi. And makukuha naman ni Kyle. Okay.
did have the... Parang sila may retribution ng mga time na yun, pero mas mabor yun na doon na kay Ryzen. Pero 27 seconds before the next Lord, pumapwesto na itong si Super Marco dun sa may top lane para madaling kumonekta sa kanyang mga teammates. And I don't think na ganun pa kalakas itong Falcons, but if they do end up getting a push here na masusulit yung galawan nila dito sa may bandang taas. Oo, kahit pa paano, no, makakuha naman sila ng Torre at makakadepensa naman nata si Flap. May Holy Shields pa rin na gustong paputukin ng Smart Omega at mapapasabog nga naman nila ito. Lalabas na rin ang pinakaunang Lord at si Perksiva ay naghahanap ng potential na mafe-fatal links. Wala pa kayo nakikitang malaking teamfight pero nahuli si Nets. May naispatan at maaaring nga talaga mabigyan pero may Purify pa naman upang siya'y makatakas. Kaso, nabuhat siya pabalik. Kaso buhay pa rin si Netsky. May matatalian dito. Si Perksiva nga ang next sa magiging target pero hahabol pa rin yung bandang likuran. At si James at Ryzen ang naghahabol. Kailangan nila magbakaway pero papalag ito si Flap. Mapapa-flicker out ito si James and he will survive. Cal will go down. 3-for-1 exchange. Napaganda pa para dito sa Omega. Kamunti ka na mahuli si Netsky, but a timely Purify leads them to the Lord. And what a nice bait and switch coming out from Omega. Ginamit doon si Netsky. Kyle, nagabilang talaga pamunta dito kay Nets. And kung mapansinin natin, hindi niya instantly pinap yung kanyang Purify. Ginamit lang niya yun nung nakita niya mag-commit na yung Falcons. Sabay lapag ng real double. Si Duet. Aray ko! Napakasakit ni Netsky doon. Magiging worth it ba? Kasi si Ryzen din naman ang magiging kapalit. So it's gonna be Haji kapalit ni Ryzen. May Lord na kasama ang Omega dito sa may bandang ibaba and the aggression is still there. At aabot pa sila ng isa. Ogwen will go down. Ang ganda ng pressure na binibigay ng Omega. At saka napakakaiba nung tempo na pinapakita nila. Hindi ata ina-expect ng Team Falcons na papiso-piso din yung pasok. Para bang audition. Kapag sinabi mong audition, kadalasan pangit yun. Pero dito, napapaganda ng barangay. And that's because of the control of their heroes, lalo na sa pag-commit nila ng mga ultimate on specific heroes. Never mind na ginamit nila yung real world manipulation para lang kay Ogwen ng paulit-ulit. Basta makuha naman sila kill, it means na yung Falcons hindi makompleto yung dive strat nila dahil kukulangin sila sa damage or control. Oh! Grabe. Missed yung tali na binitaw ni Super Marco. And sobrang tapang ni Netsky para gawin niya yun ha. Pero alam niya kasi na may Fury naman siya. Naglalaro gamit ang apoy. Inaabangan niya, sige please, parang awa mo na, ibato mo yung Phantom Bone mo. And even with the Purify, I feel like that is still a big risk. But if there's one gold laner na talagang magre-risk, naman natin. parang Netsky na yan. Netsky na yan. Siguro din kasi alam niya na matutulungan siya ng kanyang mga tropa peeps and alam din niya na hindi pa ganun kalakas itong si Super Marco. When it comes to itemization, you're gonna be waiting for that. Plus, Super Marco is Purify. So parang hindi naman siya nakakuha ng flicker na pwede magkaroon talaga ng leeway para mag-burst. Mingguin, mukhang hinahanap siya dito ng Team Falcons. Si Kyle ay rumoronda na pero para bang ibibigay ata nila itong orange ba perks. Looking for Flap TZ, hindi niya makikita. At makakatakas ba nata ang Team Falcons dito? May fatal links pa itong si Perksiva, so anytime pwede pa siyang bumitaw nung setup na kanyang inabangan real world manipulation. Ogwen na naman ang mabibigyan ng play. Si Duet pa, tutumba din itong si Super Marco. Pero si Flap ay gumagawa ng pangarap sa may madalikuran. Netsky dito, hindi na naman mabibigyan. Napakalinis ng juggling na ipinapakita ng Smart Omega. Another 3-4-0 exchange at mukhang rekta na sa top ang call ng Omega. Pero ang tanong, tatapusin na ba nila sa pag-push na to? Mauubusan nata ng minions. Makakadepensa pa si Haji ay buhay pa rin. Pero may wave na muli at mukhang mid muna magiging call ng Omega. No hesitation whatsoever mula sa Omega pag nakahanap ng opening, lalapagan talaga ng real world manipulation. At nakita nga natin yung mga outplays doon coming out from Omega. Eventually, Mingguin nakakuha ng outplay din kay Flap nung ginaw siya doon sa may bandang likuran. Just committing the flicker is enough para makontra nila itong si Flap na wala pang masyadong lifesteal investment on this Benedetta. Kaya naman madali pa siya patumbayin kung sakaling magkamali siya ng dive. Oo. At sa ngayon, no, 14 minutes ng ating laro. Medyo minalos pa ang Omega na ang Team Falcons dito na ang long lane, yung lugi nila against Omega na alam din paano maglaro ng waves. Si Flap ay bibigyan ni James at mukhang may laban na. Si Ogwen naman ang mabibigyan. Siya lagi ang tina-target ng Smart Omega. And the moment na mawala na si Ogwen, wala na yung makunat na player ng Team Falcons at wala nang pumupronta. Pero ngayon si Super Marco ang mamamataan. Si Ryzen, makakatakas pa nga ba pero hindi. Flap dito sobrang low na rin. Mapipilitan sila mag-back si James. Habulin dito si Kyle bilang ganti doon sa pag-take kay Ryzen as well. And another real world manipulation from Cap Mingguin.
And just like that, tatlo babagsak kapalit ng isa. Buti na lang si Ryzen ang nakuha ng Team Falcons. Mukhang maiilang ng bagya sa Lord na ito. Pero parang hindi naman. Kukunin pa rin nila. Alam din nila wala si Kyle. Committing the RWM doon kay Kyle doon sa dulo. Yun yung pinakasulit na investment coming out from Minquin. And most importantly, Ryzen napatumba ng mga members sa Falcons only after 2 kills. Including yung kay Super Marco na napakasolido ng galawan coming out from Ryzen. Eventually, ang Omega ang mananalo sa clash na yon. We can see the setup coming out. Yung parang pagbigay nila dito kay Ogwen, pinalo ni Minquin, tinapos ni Ryzen, ginamit pa yung Lord para sa extra dash at nag-fail na nga ng initiation coming out from Flap. Bigyan ng opening ito si Super Marco dahil wala yung pang-save niya. Wala si Flap, wala itong si Ogwen. It means no peel para kay Super Marco. Tsaka nabigla din talaga sa damage ata ng Thorn Thrust plus Phantom Execution eh. Kanina yung Lancelot na nakita natin mula kay Cartesia na lugi during the early to the mid game. Matagal-tagal bago natin nakita na talagang bumawas ng ganun. But this time around, maaga pa lang kasi mukhang nakapag-farm na dito si Ryzen. And we did see a lot of burst damage coming in from the jungler of Omega. In fact, this is a 9K gold lead. Hahawak ng barangay ngayon with 3 waves crashing in. Gusto na nilang bumalanse ang serye na to. Medyo mahirap to para sa Team Falcon sa depensahan yung ganito kabigat at pabibigyan nga itong si Flap. So wala na yung Alecto final blow na tutulong sana sa kanila sa pag-clear nitong mga minion waves sa paparating. Yung Lord ang kanilang pinofocus fire. Pero nandito naman si Ogwen para guluhin lang si Netsky sa may bandang likuran. And this will give them some time para sila'y makadepensa ng tuluyan. By time malala ang ginagawa ni Ogwen dito. Sila ay dedepensa once again. Real world manipulation Marco! will not be enough to take him down. Makakasurvive pa si Super Marco and sobrang crucial nun para sa Smart Omega. At kung nakuha nga nila yung kill na yon, maaari na sana nilang tapusin. Pero dahil nakasurvive, mukhang mabubuhay pa ng bagya. Pero si Netsky ang tumatrabaho at siya daw pala ang naatasan na kumitil sa buhay ni Super Marco. And that's it para sa Game 2. Smart Omega will tie the series. Welcome to the slugfest of an elimination.